Guys, JM Mototech. Yan, ganyan din ba yung sprocket nyo? Malog. Naigpit na yung ano na yan, yung bolt na gist na yan, pero makalog pa rin. Kasi ganyan guys, pag ganyan yung sa ating sprocket is may posibilidad na kumalas yung ating kadena or chain. Naigpit na yan. Pakita ko sa inyo, naigpit ako. Naigpit yan. Pero makalog pa rin. Ngayon luluwagan natin. Kasi kakalasin natin. Mayroon akong papakita sa inyong technique. Mura lang guys ang ilalagay natin dyan na mapapaganda naman at mapapahigpit natin yan na walang kalugyan. Okay, kung panoorin yan hanggang sa matapos ng ating video. Ilang minuto lang naman yan, 1 minutes lang naman. Sprocket. Yan, bumili ako sa online ng isa pang another lock. Ordinary lock na 5 pesos lang. Mas mahal pa ang shipping fee yan guys. Ayun, pinukumpara ko yung stock sa nabili ko. Mas makapal yung stock ng original kumpara mo sa manipis na ordinary. Yan yung gold na yan. Tapos mayroon akong washer na nakuha ko sa jeep. Yan. Try natin. Salpak natin. Swak yan. Yung Honda Wave 100. Sa lahat ng naka-sprocket, pwede nyo gawin yan kung makalug ang sprocket nyo. Hanggang dyan lang sasagad yan kasi nga meron siyang mga kunyal-kunyal, may mga gatla-gatla siya. Tapos hanggang dun lang din yung guhit ng ano na yan, axle na yan. Ito, hindi siya sasagad dyan. Try natin tong washer. Ayan, sumagad. May posibilidad na masira yung ating oil seal. Magkaroon pa ng leak pag gano'n ang gagawin nating washer. Kaya kailangan natin itong mauuna. Yan. Lock din ng sprocket yan, pero ordinary. Kaya manipis. Hanggang dyan lang siya. Yan. Hindi siya abot sa pinakadulo para sure na hindi masisira yung ating oil seal. Salpak na natin to. Yan ang sa likuran. Yan. Tapos susunod natin yung washer. Yan. Washer yan sa jeep guys. Sa preno ko nakuha yan. Inabi-tabi ko talaga yan. Tapos salpak na natin yung ano, mag-add lang muna ang grasa para hindi basta-basta masira yung ating bakal. Kasi pag nag-dry yan, pwedeng mawala yung mga gatla niya. Ngayon, salpak na natin yung ating sprocket. Tapos yung lock na stock. Yan, yung makapal. Siya pa rin yung nasa probe. Ganyan lang guys, kadali. Ayan, makikita nyo. Gamit tayo ng flat screw at martilyo. Paluin natin siya para medyo bumaba at dumiin pa siya. Paluin natin. Kasi talagang masikip yan eh. Ngayon, papaluin ko siya para umikot. Kasi ipapantay natin yung butas ng lock na yan dun sa butas ng sprocket. Pakita ko sa inyo. Bibirahin ko siya ng pababa. Ayan, masikip. Diba? Diyan pa lang, wala pang lock yan. Pantayin ko lang. Para may shoot natin yung dalawang lock yan na gis. Bolt na gis. Ayan guys. Sentro na yan. Yan lang diskarte oh. Kasi kung makalug yan, lalo kung mabilis ang takbo ninyo, sure ball na pwedeng kumalas yung ating kadena. Pwede pa tayong mabasagan na kung ano-ano dyan. Kaya malaking bagay na walang play yan, walang alog. Okay, ito na natin gamit ang gis na T-wrench. Oops, nalaglag pa. Yawa. Okay. Tingnan natin yan. Higpitan na natin. Higpitan pa na iba yan. Okay, yan ah. Yan, higpitan pa natin. Tsaka natin totodo yung higpit niyan. Pero higpit na yan guys. Totodo pa natin yung higpit niyan pag mayroon ng gulong. Kasi yun ang pinaka-kontra niya para dun tayo makapwersa. Yan. Tignan nyo guys. Sus. Walang kaalog-alog yan. Hindi katulad kanina, diba? Kitang-kita nyo gewang ng gewang. Magewang siya. Ayan. Ayan. Hindi ah. Sus. Ang layo pa niyan sa likuran. Oh. Ang layo niya sa oil seal. Yung pinalaman natin, diba? Dahil nga dun sa in-order natin na ordinary na lock yung sprocket. Plus washer. Ayan guys oh. Walang kakalog-kalog quality. Okay, nagsign na ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. JM Mototech po. Namimiss ko na ang I love you mo. Sorry na, baby ko. Huwag ka na